Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. I clearly remember that day. Nangingibabaw ang kanyang kagwapuhan sa lahat ng tao na nasa stadium. Kahit at ang pagkurap ng kanyang mga mata ay nabilang ko na dahil sa tutok na tutok ang atensyon ko sa kanya. He was perfectly made by God. He is like a great god from Mount Olympus. He was punished for being so damn handsome, so as his punishment, he was sent to live with the humans. Mabuti na lang at lagi akong pinapakain ni nanay ng kalabasa. Malinaw na malinaw tuloy sa aking paningin ang buong features ng kanyang muka. I love how thick his brows were. Bagay na bagay ito sa mga kapal at mahaba niyang mga pilik mata. He has a hazel brown eyes, pointed nose, and color red thin lips. I love how he lick his lips, loving how his autumn apples move. Nangarap ako na sana siya ang unang makahalik sa akin. Napapikit ako, sabay nguso, nangangarap ng gising. Ano bang ginagawa mo, Kylie? Mariimbulong ni nanay sa akin. He's wearing a toga with a bouquet of flowers in his hand. Para kanino kaya ang bulaklak na hawak niya? May girlfriend na kaya siya? Baka para sa close friend niya. Isip-isip ko. Nang pauwi na kami, napansin ko ang hawak ni ate na bulaklak. Hindi ako maaaring magkamali. Iyan iyong hawak kanina nung lalaki. Kilala siya ni ate? Kanino galing yung bulaklak, ate? Tanong ko nang hindi na ako nakatiis. Eto? Itinaas bagya ni ate ang hawak na bouquet. Galing sa isang kaibigan. Kaswal niyang sagot. Mula noon, hindi na mawala ang imahe na lalaking iyon sa aking isipan. Hindi ko na inalam ang kanyang pangalan kay ate at baka mahalata pa niya na may gusto ako doon. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil napag-alaman ko na hindi naman manliligaw ni ate iyon at lalong hindi niya nobyo. Ayoko naman na maging karibal ang sarili kong kapatid, no? Maswerte na din naman siya sa kanyang nobyo. I made him a nickname, Baby. Siya ang standard ko. Hindi nalalayo ang kanyang postura kay Kuya Lexter, ang boyfriend ni ate. Nang dumating ang matinding unos sa aming pamilya dahil sa nangyari kay ate, muli kaming nagkita ni Baby. That time, I got to know his name, Samuel. The name suits him. Hindi ako nagkamali ng taong nagustuhan dahil nakikita ko ang pagiging mabuting tao niya. Perfect package. He helped ate to get a job abroad at doon din unti-unting nagbago ang takbo ng aming buhay. Sa mga taon na nagdaan, lalo pa ako nahulog sa kanya. Araw-araw siyang nagpupunta sa bahay namin kahit wala naman si ate na kaibigan niya. Buong akala ko'y magkaibigan lang sila. Na hanggang kaibigan lang ang tingin niya kay ate pero nagkamali ako. It turns out that he was one of my sister's suitor way back their college days. Nakailang ulit na yung binasta ni Kendra pero hindi pa din sumusuko. Pagkukwento ni Ate Yela nang makaalis na si Samuel sa bahay. So that explains why he's always visiting us. Kung bakit lagi siyang may dalang mga kung ano-anong regalo para sa amin. Kung bakit lagi niyang bukang bibig si ate. Mula noon, sa nikap kong tabunan ng pagtingin na nararamdaman ko para sa kanya. Sa tuwing dadalaw siya ay sinusungitan ko siya. Sa ganoong paraan ay manotice man lang niya ako. But I'll always be my Ate Kendra's sister in his eyes. I heard he went to Europe to visit ate. Naiinis ako sa kanya. May kaunting inis din ako na nararamdaman para kay ate. She was so in love with Kuya Lexter. She was not over him yet kaya dapat hindi niya ina-entertain si Samuel dahil masasaktan lang niya ang tao. But it seems that Samuel didn't mind it all. I also thought that he is so in love with my sister that despite of her past, he is very willing to accept her. He is pursuing her, never leaving me at his side so that whenever my sister is ready, he'll be the first in line. Nasasaktan ako pero patuloy pa din naman akong umaasa na sana mapansin niya ako. I made some stupid things for him so that he could notice me but I always fail.
At bumalik na nga si ate sa bansa pagkatapos ng ilang taon. Masaya ako dahil maayos na siya kumpara nang umalis siya na halos wala siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang pinagdaanan. I am thankful to Samuel for his help, but at the same time, I was wishing that ate would just reject him whenever he's going to pursue her again. I always pray for Ate Kendra's heart to heal and wishes that Samuel is not the man God has destined for her. I wanted Samuel really bad, but it didn't turn out like that. Lagi sila magkasama kaya naiinis ako. Nasa na ba kasi ang Kuya Lexter na iyon? Siya ang dahilan kaya hindi ako mapansin-pansin ni Samuel eh. I know my sister very well. She's fine now but I know that her heart haven't recovered yet. There's longing in her eyes na alam kong para kay Kuya Lexter. I wanted to be selfish but at the same time, I don't want my sister to use Samuel. I need to act now. Panay yung overtime ko sa trabaho sa business ni ate para lang malaki ang kitain ko. I buy him gifts at iniiwanan ko yun sa receptionist ng condo na kanyang tinitirhan. Palagi yung ganyan. I know he can afford to buy those things, but I know he'll gonna appreciate those gifts. The money I used to buy those gifts come from my hard-earned money. Dahilan ng aking mga nangingitim na paligid ng mata at malalaking eyebags. Then comes Kuya Lexter. Naging magulo ulit ang lahat pero unti-unti ay nabubuo ang nagkakapira-pirasong puso ni Ate Kendra. Nakabaliktaran naman kay Samuel. I wanted him to use me. I know I am desperate pero kung kaya niyang magmahal ng taong may mahal ng iba, kayang-kaya ko din siyang mahalin ng ganoon at maaring masigit pa. But he didn't want to because I am my sister's little sister. Halos lumuhod ako sa kanya at magmakaawa pero itinaboy lang niya ako at pinamuka kung gaano niya kamahal si ate. Well, ate is lovable indeed. I can't blame him for that. I tried to move on when he left the country. I tried to entertain suitors from school, but I ended rejecting them, not even giving them enough time to prove their sincerity. Nag-focus ako sa school at ganoon din sa trabaho. Nag-aaral ako ng mabuti kasabay ng aking pagtatrabaho sa gabi. I wanted to start a small business after college, just like my sister. I also wanted to become successful. Her wedding came. He came. I didn't expect that I could see him again. My heart is beating fast the moment I laid my eyes on him, especially when our eyes met. I know I said I will move on but seeing him again after a long time of being miserable, my feelings came back and it's greater. Pagkatapos umalis ng bagong kasal sa reception ay nagpaiwan muna kami na Ate Karen at Ate Carla. Madaming alak at madami pa ding tao na nagkakasiyahan at nagsasayawan. I excused myself from the group. Lumabas muna ako saglit para magpahangin. Hindi ko makaya ng pagmasdan sa Samuel na kanina pa sinasayaw ang halos lahat ng mga bisitang mga babae. Pero hindi man lang niya ako nagawan lapitan para isayaw. Kylie, get over him. I convinced myself. Paliko na ako sa likod ng matigilan ako. May nakasunod sa akin. I gasped when a hand grabbed me on my wrist. Hinila ko nito hanggang sa gilid at agad kinuyumos ng masuyong halik. Nalalaki ang aking mga mata habang patuloy siya sa pag-atake sa aking mga labi. Samuel. I closed my eyes and savored the moment. I answered his kiss and it makes him moan. I missed you. He whispered in between our kisses. I missed you too. I answered breathily. The feeling was too much. Nanayo ang mga balahibo ko habang pilit na pinapakalma ang nagwawala kong puso. Nangingilid ang aking mga luha habang patuloy sa pagganti sa kanyang halik. Dream come true. Ang dasal ko ng ilang taon ay nasagot na. Happiness, in its purest form, is a symphony of emotion, a crescendo of the heart's delight. It's the gentle flutter of 1,000 butterflies within, a warm, radiant glow that envelopes my soul. We pulled away from each other when we felt like the air became thin, and the moment when our eyes met, and in the shared gaze, the world fades away, leaving only the sweet sensation of being acknowledged by the one who holds the key to your heart. It's the memory of the first kiss, an intoxicating blend of anticipation and fulfillment, like the opening chapter of a love story written in the stars.
Happiness in these moments is an exquisite melody, a timeless verse in the grand epic of love. I don't even know what I was thinking, but all I know is that I fall in love again with this gorgeous man in front of me. The intense happiness and the overwhelming emotions makes my eyes teary. I can't believe that we could come to this. I already lost hope that there could be an us after he left the country. I am starting to move on. I was starting to forget him, but here he is, standing in front of me. The man who has turned my world upside down, saying he missed me in between kisses. I bit my lips as I stare at his face. Hindi ako magsasawang pagmasdan ng kanyang napakagwapong mukha. I swallowed hard. I also heaved out a deep sigh before slowly looking down at my feet. I am so happy and shy at the same time, but I didn't do the first move. He did. He kissed me. Oh my God, he kissed me. Hinawakan kong aking mga labi. I can still feel his lips devouring mine. Hinawakan niyang aking pisngi. Ang malamlam niyang mga mata ay tila nakakalunod. My insides are stirring. Hold on, I wanted to kiss him. Do anything with him. Samuel, did you miss me? I nodded like a good ship, like a faithful wife who had waited for months for his soldier husband. So much. He smiled. Why did you kiss me, Samuel? Of course, I needed to ask. Because I missed you. Ngumiti ako, contented with his answers. I tiptoed and kissed him again. The kiss was so passionate. It's like we're expressing our deep desire, love and longing. I'm going crazy. I think we should... Baka may makakita sa atin dito. Pero nasa isip ko, wag dito. We should do it somewhere else. What about your condo? Or we could go to the nearest hotel. Naginit ang pisngi ko pero hindi kagaya ng init na nararamdaman ko ngayon sa buong katawan ko. Ngumisi siya. Akala ko sasabihin niya na bumalik na kami sa loob, na umuwi na ako pero hinawakan niya ang kamay ko. Sabay kaming naglakad. Sa gilid kami naglakad para masigurong walang makakakita sa amin. Nakarating kami sa kanyang sasakyan. He drive and I felt happy because this is not the way to our house. Hawak niya ang kamay ko habang nagmamaneho siya. Binibitawan lang niya kapag kailangan niyang magkambyo. Kulang na lang ay mangisay ako sa kilig. Oh God, I hope this day won't end. Nakarating kami sa kanyang condo. Not the condo he's occupying before he left the country. Ito yung condo niya nang college siya. Yeah, I knew it. I'm obsessed with him. That's why there are times that I got too curious about him. I did some research. Binuksan niya ang kanyang unit. The place was fully furnished and looks like cleaners visit here regularly. You want some water? Tumango ako. Kanina pa ako nauuhaw. Nagtungo siya sa kusina. Ako naman ay parang tuod na nakatayo sa sulok. Ewan ko din kung bakit bigla nila ako natuod. Hindi ka ba nangangalay? He smiled. Ngiti ng ngiti. Hindi ba siya aware na kulang na lang ay matunaw ako sa sobrang kilig na nararamdaman ko ngayon? Nilapitan niya ako nang hindi pa ako agad kumilos upang maupo. Inabot niya ang isang bottled water na bukas na. He just watched me as I drink water. Bakit kinakabahan ka? Natatakot ka? Umiling ako. Bakit parang nangangatog ka? He chuckled. Umuso ako. Wala akong gagawin sa'yo na hindi mo gusto. Dinala lang kita dito para makapagpahinga ka na. I want to be with you. Pinapakilig mo ako masyado. Alam mo ba yun? Sumingot ako. Kinikilig? Pero bakit umiiyak ka? Tears of joy. Why? Samuel, ilang taon kitang pinangarap. Bago ka umalis ng bansa, kinausap mo din ako, nakalimutan na kita tapos eto ka ngayon. Tumawa siya. Gusto mo pa din ako? Tumango ako. Gustong gusto, Samuel. Babalik ka na ba ng Pinas? Not yet, Kylie. Babalik pa din ako ng US. Bakit? Nagbakasyon lang ako. Para dumalo sa kasal ni ate? Yes. Tumungo ako. Hinawakan niya ang baba ko at inangat. I also want to confirm something. Ano yun? Umisi siya. You'll know when the time is right. Hinila niya ako hanggang sa sofa.
Gusto mo magpalit ng damit? Bakit magpapalit? Hindi ko naman na kailangan ng damit pa. Wait, magkaiba ba kami ng iniisip? Hindi niya ba ako dinala dito para sa ano? You can use some of my shirts and shorts. Hinila niya akong patayo. Umasok kami sa kanyang silid. Kumuha siya ng damit sa kanyang cabinet. Inabot niya ito sa akin, sa kanya tinuro ang banyo. Nagilamos ako upang matanggal ang makeup sa aking mukha. Isunuot ko ang t-shirt at boxer shorts niya. At lumabas lang ako ng medyo kalmado ng aking pakiramdam. Kinikilig talaga ako. Lumabas din kami ng kanyang silid. Mukhang wala siyang plano makipag-sex sa akin. Medyo na-disappoint ako pero ayos lang. At least kasama ko siya ngayon. Plus may bonus pang halik kanina. Torrid pa. Smack lang ang pangarap ko noon pero sobrang ibinigay niya. Matulog ka na. Mamaya, di pa ako inaantok. Pulang-pula mukha ko habang nakaunan ako sa kanyang isang braso. Magkatabi kami nakahiga sa malaking sofa niya. Nilalabanan mo ang antok mo eh. He chuckled. We can't do that yet. Yet? Ibig sabihin gusto niya pero huwag lang muna ngayon. Pero kailan? Dumapa ako. Nagkatinginan kami. Nakataas ang isang kilay niya. Mukha siyang gwapong-gwapo na bad boy sa pagkakataas ng kilay niya. Ako na ang umalik sa kanya. And as the kiss went deeper, I feel like I can't get a hold of myself anymore. Samuel, make love with me. Samuel caressed my cheek. The way he looks at me makes my heart melt. This guy has the power to make me fall in love for him over and over again. Don't ask for something that you're gonna regret later. I don't think so. Tanasan ko siya ng kilay. Ngumisi siya at umiling-iling. He planted a kiss on my lips and then he stared at me passionately. Matulog na tayo? Bulong niya. Hinaplos niya ang tuktok ko na parang bata. Nakainom ako ng alak pero hindi ko sigurado kung kaya kong patulugin ang alcohol na nainom ko. Sino makakatulog sa ganitong sitwasyon? Ay, my dream guy is beside me. Katabi ko at yakap ako. Para akong lumulutang sa alapaap. Ang aking puso ay hindi pa din kumakalma hanggang ngayon. Oh Samuel, what are you doing to me? Nagmumove na ako eh. Kung ano-ano nang ginawa ko upang makalimutan kita. Di bale, this time sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala. I love you, Samuel. Masuyo siyang ngumiti. Hinalikan ko siya, mapusok. Halik na hindi niya kayang tanggihan. I wanted to fulfill this desire. Kylie, ungol na may kasamang pagtutol. We should stop. We're not doing this now. Why not? Hinabol ko ang kanyang labi ngunit natatawa siya lumayo ng konti. Ngumuso ako saka sumimangot. Grabe, sobrang good boy naman. Samuel, I don't want you to respect me. Bastusin mo ko. I'm giving you permission. Malakas siyang tumawa na ikinasimangot ko. What? Inas ko siyang tinignan dahil hindi pa din siya tumitigil. Umiling-iling siya. Ang kulit mo talaga. Pinisil niya ang pisngi ko. Kinuha mo pa akong bata. Bata ka pa naman talaga. Ha, ganun. Mataray ko siyang tinignan. He sighed and then hugged me. He stared at me. His face was serious. He sighed and then eventually he gave in. Hinalikan niya ako at mabilis akong pinahiga upang pumatong sa akin. Hinalikan niya ako. This time it was deeper. Sobrang likot ng kanyang labi. Oh my, this is it. We're really gonna do it. He's going to make love with me. I was loving the feeling. Wala na ako sa katinuan. I just hope that I won't regret it after. Ngunit bigla siyang tumigil. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sleep now, he whispered. Huh? Tumawa siya. Yun na lang muna. Pinatakan niya ako ng halik sa aking noo. Good night, Kylie. Good night, Samuel. Magkayakap kaming natulog at nang magising ako kinaumagahan, mag-isa na lang ako sa sofa. Nagulantang pa ako ng slight dahil sa hindi pamilyar na lugar. Pero nang maalala ko ang nangyari kagabi, bigla na lang ako napangiti hanggang sa tuluyang mapahagikik. Pero nasa na nga ba si Samuel? Tumayo ako at una kong pinuntahan ay ang kanyang kusina ngunit hindi ko siya nadatnan doon. Lumapit ako sa sink upang makapagmumog na din muna. Sunod ko siyang pinuntahan sa kanyang kwarto ngunit wala siya doon.
Doon na ako nilukob ng matinding kaba. Umalis siya? Iniwan niya ako mag-isa dito? Mangiyak-ngiyak ako lumabas ng silid at naupo sa sofa. Kung kailan patulo ng aking luhay, biglang nagbukas ang pintuan. Samuel! Nagulat siya nang takbuhin ko siya. Akala ko iniwan mo na ako. Tumawa siya. Bumili lang ako ng breakfast natin. Nakahinga ako ng maluwag. Kapag aalis ka na ng bansa, sabihin mo sa akin ha? Ngumiti siya. Of course, you'll be the first one to know. Kumindat siya. Kinilig naman ako. Tumawa siya sa reaksyon ko. His eye and stared at me for a few seconds. Bakit? Marahan siyang umiling. Focus on your studies. Do well and school. Aalis ka na ba? Not yet. Busy ka ba ngayon? Pwede bang huwag na muna akong umuwi sa amin? Magagalit ang nanay mo. Magagalit din si Kendra. Sasabihin ko na lang nakasama ko si Sonny. Don't lie to them. May meeting ako mamayang tanghali. Kailangan mo na din umuwi dahil baka magtaka ang mama mo. Okay? Kailan ulit tayo magkikita? I'll call you. Asahan ko yan ha? Oo naman. Sobrang sweet pa niya habang kumakain kami. Habang nasa biyahe, hawak pa niya ang aking kamay. Kung pwede lang sana na huwag na akong umuwi. Kung pikutin ko na lang kaya si Samuel para pakasalan niya ako. Kung pwede nga lang. Hindi muna ako bumaba agad ng sasakyan ni Samuel nang huminto ito sa tapat ng aming bahay. Nagkatinginan kaming dalawa. Ang mga mata ay kapwa nangungusap. Ngumiti ako at dumukwang upang halikan siya. Halik na muling lumalim at tumagal ng ilang minuto. Bes Samuel, ingat ka. Ngumiti siya at tumango. Hinintay ko muna na makaalis ang sasakyan niya bago ako pumasok sa gate papasok sa loob ng bahay. Wala si nanay sa sala kaya nakahinga ko ng maluwag. Busy siguro siya sa mga orders. Mabuti na lang dahil kung hindi makukuro talaga niya ako sa singit. Umakyat ako sa aking silid. Naligo muna ako at nagbihis ng pambahay bago ako nahiga sa kama. Napangiti ako nang maalala ko na naman ang nangyari. Ang aking puso ay hindi pa din kumakalma mula kagabi. Jeez, para na akong baliw. Kumulong ako sa kama at lumapa. Niyakap ang unan at inisip na si Samuel ito. Kinagat ko ang aking labi at pumikit ng mariin habang sinasariwa ko sa aking isip ang lahat. Hindi ako makahinga. Ilang oras akong nakatunganga. Hindi ako makatulog dahil sobrang high ko pa dahil sa mga nangyari. Magtatrabaho na lang ako. Bumaba ako ng kama at bumaba ng bahay. Tumawid ako papuntang warehouse upang tumulong sa pag-check at pag-supervise ng mga orders. Oh, Kylie, akala ko'y natutulog ka pa. Sabi ni nanay. Ngumiti lang ako. Hindi niya alam na hindi ako umuwi. Well, mas mabuti ng ganoon na lang muna. Knowing her, kahit pag-aano niya kagusto si Samuel, paghihigpitan niya ako dahil bata pa ako. Pero kailangan ko munang mag-graduate. Bawal mag-sleep over. Dapat alas 6 uuwi na. Uuwi pagkatapos ng klase. Naupo ko sa office chair at sinimulan ko na ang pagtatrabaho nang magsalita si nanay. Umatan si Samuel sa kasal ng ate mo. Ewan ko kung bakit pa niya ito sinabi. Nandoon naman ako sa kasal kaya malamang nakita ko. Kunwari hindi ako affected. Siguro, nakamove on na siya sa ate mo. Tumikim ako at nagtaas ng kilay. Tingin ko nga din nakamove on na siya. Di naman niya ako lalapitan kung hindi pa, diba? Anong gusto ni Samuel? Tumawa si nanay. Huwag mo sabihin na hindi ka pa nakamove on sa kanya. Ngumuso ako. Nag-move on na nga eh. 2 hakbang na lang totally move on na ako. Kaso bigla nagpakita tapos bumuntong hininga ako sabay haplos ng aking labi. Parang nararamdaman ko pa ang labi ni Samuel. Ang masarap niyang halik na halos ikabaliw ko. Madami pa lalaki sa mundo anak. Yung mas higit pa sa kanya. Yung mas mamahalin ka. Naku nay, ang drama. Gusto ko lang po magtrabaho ngayon. Hindi lang ako komportable sa payo niya. Hindi naman kailangan. Kung pwede ko lang sanang sabihin sa kanya nangyari kaso saka na kapag official na kami ni Samuel. Alas 7 na nang matapos ako sa aking ginagawa. Pagod na ako at inaanto kaya umuwi na ako sa bahay. Kaninang alas 4 pa huminto sa trabaho sa nanay. Baka nauna na siyang natulog dahil pagod din siya dahil sa kasal ni ate kahapon. Naligo ako at hindi muna natulog. I was checking my phone. Tinitingnan ko may message or missed calls mula kay Samuel. Kaso wala, maski isa. Baka busy siya at nag-overtime sa trabaho. Hindi lang naman ata ang kasal ni ate ang dahilan ng pag-uwi niya, kung hindi dahil na din sa business nila.
Maaga kong gumising kinaumagahan para lang i-check ang aking cellphone. Baka may tawag si Samuel. Kaso hindi ko nasagot. Yun nga lang, wala pa din siyang tawag o missed calls. Kumirot ang aking dibdib. No, hindi naman siguro niya magagawa sa akin ang nasa isip ko. Samuel is a good man, a gentleman. Bumangon ako't naligo na. Ang isip ko hindi matahimik. Nagmamadali akong naligo. Nagbihis ng maganda. Pupuntahin ko si Samuel sa kondo niya. Kaso pagbaba ko ng hagdan nakaabang si nanay. May lakad ka? May mga problema sa mga orders tapos wala din sa ekang. Napangiwi ako. Nag-isip ako na idadahilan kaso sa huli pinili ko na lang na huwag na munang tumuloy. Mamayang gabi na lang ako aalis. Pinakain na muna ako ni nanay bago kami nagsimulang magtrabaho. Sobrang daming gagawin. Hindi na nga din ako nakakain ng lunch. 6:00 na magsabi si nanay na magpahinga na kami lahat at bukas na ulit. Naligo muna ako sa bahay dahil nalalagkit na ako. Para naman hindi nakakahiya kay Samuel. Nagmamadali ako kaya hindi na ako nakapagpaalam kay nanay. Sumakay ako ng taxi sa may labasan. Kinakabahan ako at kaliligo ko lang pero pawisan na ako. Naipit pa ako sa traffic kaya 8:30 na ako nakarating sa kondo ni Samuel. Kaso sabi ng guard, kaalis lang daw ng lalaki. Ano pong suot? Naka-polo shirt slacks. Sagot naman ng guard. Mukhang busy nga talaga siya. Baka may meeting siya kaya hindi niya ako natawagan at na-text man lang. Umuwi ako na bagsak ang balikat pero di bale, may bukas pa naman. Aagahan ko na lang ng punta sa kondo niya bukas. Hindi naman pwede na sa labas ako maghintay sa kanya. Baka mami, madaling araw na siya makauwi. Naipit na naman ako sa traffic pag uwi. Maghahating gabi na nang makarating ako sa bahay. Okay, Lee. May tumawag kanina sa landline, hinahanap ka. Sinabi ko na umalis ka. Sino po? Hindi nagpakilala eh. Lalaki. Si Samuel kaya yun? Pero bakit naman siya tatawag sa landline? At kapag siya yun, magpapakilala siya. Kapag tumawag po ulit, pakitanong ko sino siya. Umakyat na ako sa kwarto ko. May lungkot na nararamdaman dahil hindi ko nakita si Samuel. Miss na miss ko na siya. Tiyan ako ang cellphone ko. Lobat pa. Sinaksa ko na muna sa charger bago ako natulog. Tinanghali ako ng gising. 7:00 na ako nakaalis ng bahay. Ma'am, hindi po umuwi si Sir Samuel. Sabi ng guard. Duty pa din siya hanggang ngayon. Sige po. Ba't kaya hindi siya umuwi? Baka umuwi siya sa bahay ng mga magulang niya. Kung puntahan ko kaya siya doon. Nagtatalong isip ko. Nakakahiya sa mommy niya kaso hindi ko kakayanin kung hindi ko pa din makikita si Samuel. Pumara ako ng taxi. 10:00 na makarating ako sa bahay ng mga magulang niya. Ang mommy niya ang nadatnan ko. Hinatid ako ng kanilang katulong hanggang sa may garden kung saan nagpapahinga ang ginang. Good morning po, ma'am. Nakangiti habang nakatunghay sa akin ang magandang ginang. May hawak siyang magazine sa isang kamay. Sa kanyang harapan ay ang isang tasa ng tsaa. Good morning to, iha. Kilala ko ng ginang. Iminuwestra niya ang upuan sa kanyang tapat. Napadalaw ka? Hinahanap ko po si Samuel. Napataas ang isang kilay niya. Ibinaba niya ang magazine at doon pa lang niya ako tinitigan ng husto. Lumunok ako. Naiilang at labis na kinakabahan. Bumalik na siya ng Amerika, iha. Po? Ngumiti siya tumango. Kagabi, pagkatapos ng kanyang meeting, kailangan niyang bumalik agad dahil may nangyari doon. Gusto ko mang tanungin kung ano nangyari. Tinabla na ako ng hiya. Nagpaalam na din ako agad dahil baka maiyak pa ako sa harapan ng mommy ni Samuel. Sabi niya magsasabi siya sa akin kapag aalis na siya. Bakit? Ginost ba niya ako? Heto ko sa aking silid. Umiiyak dahil sa nangyari. Wasak na naman ang puso dahil kay Samuel. Parang ang hirap paniwalaan na nangyari. For the second time, sinaktan na naman niya ako. Mabuti na nga lang at hindi umakyat si nanay upang kamustahin ako at piliting magtrabaho. Namumugto na ang mga mata ko at hindi ko alam kung paano ako haharap sa kanya at magpapaliwanag kung bakit ako umiiyak. Pinilit ko matulog kasi dibdibin na nangyari. Sobrang sakit na din ang mga mata ko at lalamunan dahil sa kaiiyak. Gabi na nang magising ako at muli na naman ako nakaramdam ng kirot sa aking dibdib dahil sa nangyari. Samuel, bakit ka umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Sinadya mo ba? Did you just ghost me?
Kailangan kong bumaba upang sabayan si nanay na maghapunan. Nagilamos ako't naglagay ng concealer upang takpan ang namamaga kong mga mata. Wala naman sinabi sa nanay. She just asked if I was sick. I told her that I just want to rest and lay on my bed the whole day. Nahirapan tuloy ako matulog dahil maghapon akong tulog kanina. Nakaupo ako sa kama, surfing the internet and making myself useful. Napapatunga nga sa kawalan hanggang sa may idea na pumasok sa aking isipan. I don't think that he purposely left the country without saying goodbye to me. Baka urgent at kailangan niyang bumalik ng US kaya wala na siyang time na puntahan ako. Tama. What if ako na lang magpunta doon? Oh, that's a brilliant idea. Naging masigla ako sa mga sumunod na araw dahil doon. I will work my ass off and save money for my trip to US. Luckily, I also have a brother-in-law who has connections. Nakapagpaalam na din ako kay nanay at masaya ako na pumayag siya. Pero syempre nasabon muna ako ng nanay ko dahil iniisip niya agad na si Samuel ang sadya ko sa pagpunta doon. Tuwang-tawa nga ako nang sinabi niya na plano ko daw pikutin si Samuel. Hindi ko yun naisip pero paano kaya kung tutuhanin ko? Kung gusto ni Samuel na mag-asawa na kami, bakit hindi, diba? Sobrang excited na ako. Tsak na masusurpresa si Samuel kapag nakita niya ako. Ilan sa mga inimpake ko ay mga thongs. Baka lang naman magamit ko. Labag man sa loob ni ate, ang pag-alis ko ay wala na siyang nagawa pa sa huli. Alam ko na nag-aalala din siya sa akin dahil first time ko umalis ng bansa. First travel ko din na hindi sila kasama. Kasama ko si Sonny kaya kahit paano'y panatag sila. May bodyguard din kaming kasama kahit hindi naman nakailangan. Bagong araw ng flight ko nagpaspa ako para fresh ako kapag nagkita kami ni Samuel. Nakapagpa-wax na din ako 10 days ago. Miss na kita baby ko. Miss ko na din ang mga labi mo. Napahagikik ako habang nasa biyahe kami papuntang airport. Inakutan naman ako ng mga mata ni Sonny. Nababaliw ka na. Kaya kailangan ko na talagang makita si Samuel. Siya lang ang gamot. Tumawa siya at umiling-iling. Mahaba ang flight ngunit hindi ko nagawang matulog kahit pa nasa business class kami ni Sonny. Ewan ko ba pero mula nang sumakay kami sa aeroplano hindi na mawala ang kaba sa dibdib ko. Excited na ako makita si Samuel talaga.